Alright, Luzon, Visayas, Mindanao, maayong buntag ka natong tanan sa atong mga suking tigpaminawan din sa DYSR 95.1 FM Dumaguete. Akong giabi-abi ang mga naglantaw sa atong live streaming din sa Facebook ug sa mga naminaw sa atong radio broadcast. Sa gihapon, ako si Cha, ang inyong higala sa kahanginan ug kauban ako karon si Teacher Faith, Evangelist Maven ug si Dr. Faulkner Faith Mascardo. Welcome sa atong daily devotional. May buntag. Maayong buntag sa tanan. Teacher Faith, no? Atong i-greet sila, Teacher Faith. Sa kuyog nato dira karon. Good morning kanatong tanan. Aduna kitay kauban dinhi ubay-ubay ni Evangelist Mav. We have si M Salem Tungkol sa kadaghan. sa kadaghan sa Daghan kalibog. kayo. We have Manase, Jack Aguila, Wow. Princess Valiega, Mm. og si Sister Hilda, Mm-mm. og daghan pa. Dagan pa. Okay, good morning sa tanan. And ato silang invite Teacher Faith, no? Duwa atong live karon kay in case, no, adunay mga problems sa pikas, pwede silang mulantaw sa akong personal nga channel so they could also listen to another nga live, no? Anyway, ato silang i-invite sa atong YouTube channel, no? It's Yes, na ata YouTube channel mga higala, Music Generation Official. You can search that. And we also have our music Gamhanan Ka is already available on major streaming platforms, iTunes and TikTok. And for Wow. now, you may listen via YouTube. wow. And we also have Apple Music, Music Generation Official. And also in Spotify, Same. Music Generation Official. And also we have Facebook pages. We have Cornerstone Believers Radio Program, CB Church Connect, Counterflow, and Sips of Scripture. Scriptures. Alright. Mayong buntag sa tanan. May buntag. Dinot kayo ning makauban nato ning kuan ba? Si Faith Joy. Tapi kita. Karon po ko realize ba nga imong first name Faith niya. Faith Joy ako kay Faulkner Faith. Wow. Pro faithful. Mga faithful. Salamat sa Ginoo mag-ampot ha. Buotan o maluluyon na mo nga amahan, Dios nga gamhanan, Dios nga labaw sa tanan. Ngayong kabuntagon nga pasalamat kami sa opportunity nga matudloan na sa imuhang mga prinsipyo sa imong mga pabaagi. Yes. Salamat sa mga bulawanon o balaan nga mensahe aman nga dili lamang hatag ka na mo og information but ma-transform kami, mausab kami sumala sa imuhang desire ka na mo nga hitabo sa matag usa. And puna usab sa kalipay ang tanan nga magalantaw o bumati sin pulong dili sa tawhanon nga mga kalipay kundi kalipay nga dili mabayaran sa tungsa nga bahandi sa kalibutan. Yes. Salamat sa imong pulong karon. Enjoy na mo ang mga pagkaon na alang sa mong kalak. Sa ngalan ni Jesucristo kini among gipangayo ug uban sa tabang sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Okay, nini nga kabuntagon mga higala ato ang pagabasahon ang Exodus chapter 8 from verse 16 to verse 19. Kindly read even Mav sa English nga translation. All right. So, verse 16. So the Lord said to Moses, Tell Aaron, raise your staff and strike the ground. The dust will turn into swarms of gnats throughout the land of Egypt. So Moses and Aaron did just as the Lord had commanded them. When Aaron raised his hand and struck the ground with his staff, gnats infested the entire land, covering the Egyptians and their animals. All the dust in the land of Egypt turned into gnats. Pharaoh and his magicians tried to do the same thing with secret arts, but this time they failed, and the gnats covered everyone, people and animals alike. This is the finger of God, the magicians exclaimed to Pharaoh. But Pharaoh's heart remained hard. He wouldn't listen to them, just as the Lord had predicted. Pwede ko basa dali sa Cebuano nga translation. Nag-ingon diri, ang Ginoo miingon kang Moses,
Ingna si Aaron nga hapakon niya sa iyang sungkod ang yuta ug ang tanang abog sa tibuok Ehipto na himong tagnok. Gihimo nila kini, gigunita ni Aaron ang iyang sungkod ug gihampak ang yuta ug ang tanan gayud nga abog sa Ehipto na himong mga tagnok nga milukop sa katawhan ug ang mga mananap. Misulay usab paghimog mga tagnok ang mga salamangkero apan wala sila makahimo. May mga tagnok diha sa mga tawo ug mga mananap. Busa ang mga salamangkero miingon sa hari, buhat kini sa Dios, apan nagmagahi gihapon ang hari ug wala siya mamati kang Moses ug kang Aaron. Sumala sa gipasidaan kanila sa Ginoo. Okay, salamat. Mga higala, ato ang topic ni ining ato ang devotional, no? Atong message na to is, when words and wits fail, obedience remains. When words and wits fail, obedience remains. Pag mayroong tag word sa dihang ang words kuno mapakyas, ang pagkamasinugtanon magpabilin. Pag mayroong kag words and wits, ang wits man God even mabit, it refers to intelligence or perception and ability to think and react quickly. Nga witty nga tao bitaw. Witty. Pag mingon ta kanang tawhanon nga panabot, tawhanon nga abilidad, tawhanon nga pangunahuna, tawhanon nga kinang pangutok. Muna itawag no tog sa wits. Kanang mga butang sometimes musalig ta nga kay labig naay mga kalisdan ng kapaitan, kaya rin ako ni kay bright ko anad ko ni ana tanang mga madiskarte kuno sa kinabuhi wa teacher faith, teacher joy nga usahay maghuna-huna ng tao nga masabtan ra sa maabot ra silang utok ang mga pagdisiplina sa Dios masulbad ra tanang tinuhanong diskarte. Ang Exodus chapter 8 verse 16 to 19 nagisigot ni siya usa ka dramatic moment in the confrontation between Moses and of course with Aaron and Pharaoh, as God's power is put on display through the plague of gnats. Imagine, kana ding mga tagnok, kung daghan kay maabot sa mga sampak na sa Dios, silot na sa Dios. Kuno sunsaon ni mo panabon bago pa ka magligo at bisitaon na mga tagnok. Tagnok. Dengan tagnok ba dengan nuts. And dili lalim na siya. Ang nitabo kay ang mga magicians, ang mga salamangkero sa paraon, sa hari sa Egypt, tried to imitate. But at this time, they failed. They failed even Mav and finally admit yan yung sa this is the finger of God. So that's figurative nga language even Mav sa mingon ta nga buhat kini sa Dios. Ay literal lagi sila pasabot bitang tudlo gini. Tudlo gini sa Dios yan. Ang tagnok na himong tudlo. Buto pasabot nga tudlo na buhat kini sa Dios. So kini nga passage invites us to consider how God's power is made known, what true authority looks like, and how we respond when human cleverness cannot replicate divine miracles. So today's message mga higala, naka-center ni siya on 3 facets. Pila ka facets sa diretsa? Tulo. 3. Tulo. So, apil diha ang the limitation of human wisdom apart from God. So kung nakay kaalam ko nuhay apan kung dili gikan sa Dios o walay labot ang Dios niya na it is entirely and absolutely limited. And second is the call to obedience even when the circumstances are baffling. Third, the consequence of refusing God's directed acts versus aligning with Him. So number 1 na to ang sigutan mga higala, ito lang siyang mubuon. Human wisdom is insufficient. Ang kaalam sa tao, dili gyud na siya paigo. Limitado gyud na siya. Kung sa ginigingon sa verse 16 to 17, Teacher Faith Joy. Bersikulo 16 ug 17 nag-ingon, ang Ginoo miingon kang Moises,
Ingna siya aron nga hapakon niya sa iyang sungkod ang yuta ug ang tanang abog sa tibuok Ehipto mahimong tagnok. 17. Gihimo nila kini, gigunita niya aron ang iyang sungkod ug gihampak ang yuta ug ang tanan gayud nga abog sa Ehipto nahimong mga tagnok nga milukop sa katawhan ug mga mananap. Okay. Now, start ako ato explain ang verse 16. Diba ako na nagitudlo kagahapon, kung naminaw mo kagahapon nga, ang Ginoo miingon kang Moises, si Moses gisugo sa Dios nga paingnan si Aaron, ang iyang kuya, ang iyang magulang. Nga hapakon niya sa iyang sungkod ang yuta. Ang yuta mismo hapakon. Mm. Ug ang tanang abog sa tibuok Ehipto mahimong tagnok. Asa gikan ang tagnok, Teacher Faith? Asa gikan ang tagnok ani sumala sa verse 16? Gikan sa Abog. gikan sa abog. Imagine. Di ba kanang sungkod ihapak niya kanang sungkod kung iyan ang buhian mo pud siyang halas mo serpent. Kita nimo ng sovereignty sa Dios over creation. Unsa kagamhanan ng Dios ba nga kaya niya i-transform ang tanang mga butang. Mm. Kaya na dunay kinabuhi sa tanan. Dunay kinabuhi sa tanan, dunay spirit nagpalikod sa tanan. Muna nga ang ako lang gusto niyo masabtan karon nga balik ko na ko tong giingon kagahapon. Nga ngano dik ang Dios mo direct og istorya ni Aaron. Ngano iagi pa man niya ni Moses. Ako mangigitudloan nga sa kingdom of God, sa espirituhanon ng kalibutan, ang Dios gusubay siya og structure, gusubay siya government structure, gusubay siya protocol. Dili na siya pasagad nga idirect niya sa mga tao diretsoan na yang mensahe. Ako mong sayo doon para magkasabot. Natudlo man ako na siya sa mga minister sa CJC, sa Churches of Jesus Christ. Para nimo nga mga naminaw ka karon. Kung lantaw ni mga story ni Moses, si Moses dili siya interesado nga moatiman ng mga tao, dili pud siya interesado sa calling sa Dios niya. Mo na lakton nga istorya. Apa naman nga tao interesado sa tabang sa Dios. Ug tungod ang Dios maluluyon, faithful po siya, interesado siyang mutabang sa mga tao, apan dili diretso siyang mutabang. Nangita siyang tao nga si Moses, iyan gipili. Ug si Moses di mo po siya ganahan kay naam po siya timidity, naam po siya shy po siya gamay, Teacher Faith, kay di man sa may mastorya sa tubangan. So ingon siya nga si kuan pangita naglain diha. Kung dili basta dili ra ko kay di ko may istorya ningon ang Dios si Aaron ang imong igsuon may itong istorya siya tong gamiton. So si Aaron bisan tuod kabalo ang Dios nga may istorya si Aaron apan wal dili lagi siya moy gamit, dili lagi siya moy gipili sa Dios para nga mahimo gyud nga redeemer sa Israel nining panahon na mahimong deliverer. So makita nimo na sa prinsipyo ng karakter sa Dios bitaw, Teacher Faith, nga ang Dios nagid siya giset nga tao na siya gi-anoint nga tao, gipili nga tao nga para niini nga higher nga posisyon, napoy ubos-ubos nga posisyon. Muna kung masabtan pa lang sa tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan, dili unta ka maghawod-hawod sa labaw pa nimo, gipili sa Ginoo kay basag bingol ka nga ang Ginoo day musimbahon ra akong Ginoo, mga lagad ko sa Ginoo, siya ra day ni Ginoo, ako day wala. Si Aaron magina pubuto na naon sa tinuhanon nga pagistorya. Insulto kay na kay si Aaron magulang pa ng Moses pero nganong dili man siya may gipili sa Dios. Si Moses man gid nga manghod. Din gani sugo-sugoon na lang siya sa iyang manghod. Ingon ang Dios diri, Moses ingna si Aaron. Sugo mo na, uy Aaron, imong sungkod ihampak na siya sa hapak na siya sa yuta. Ihapak na siya. So ina nang pagiha makita nimo diha nga ang Dios aduna siya prinsipyo na di na siya madali-dali nimo tungod sa iyang power, sa iyang sovereignty, doon siya pagbulutan kung unsa ngayong buhaton niya. Now, sa verse 17 nag-ingon nga gihimo nila kini katong gipabuhat sa Dios nga ang iyang sungkod ipampak sa yuta ang hitabo tanang abog sa tibok Ehipto. Imagine tanang abog. Unsa may ingon sa imong Bible niya, Iman? Ha? It's verse 17. So No, Moses verse 16. 16. The dust will turn into swarms of gnats throughout the land of Egypt. Sa MBB direct siya nag-ingon dia ug ang tanang abog sa tibuok Ehipto nahimong tagnok. Mahimong imagine tanang abog so kung nay abog dia mahimong tagnok.
Muna sa English ibon ma'am, swarms of nuts. Swarms of Pili nuts. di hana na kasanan. Dagan dyan eh. Hasol mo gina kanina sa kabuktagnok mo bisita nimo sa imong lawas. Hasol mo gina samot na siya tanang abog ni himong tagnok. Mm. Dayon gihimo nila kini, gigunitan niya aron ng iyang sungkod ug gihampak ang yuta ug ang tanan gayud nga abog sa Ehipto nahimong mga tagnok ug milukop sa katawhan ug sa mga mananap. Mm. Now, nahitabuan ni kay verse 18, misulay usa paghimog mga tagnok ang mga salamangkiro apan wala sila makahimo. Katong primero nakahimo sila sungkod nahimo serpent, and ikaduwa ang tubig nahimo pong blood, kaya po na nila, nakaya nila po ikatulo na wala limited na sila, Teacher Faith. So the magicians imitate the plague of nuts by their secret arts, yet they cannot produce them as God does. Oh. When they fail, they acknowledge the boundary. Ningon sila, this is the finger of God. Buhat ini sa Dios. So ngayon mo na tagag application ng message, direct siya, masabtan nimo base with sa atong observation sa atong panahon that our culture prizes cleverness. Naghatag-tag taas og bili sa cleverness, sa technology, and expertise. Yet, some problems reveal that human wisdom cannot control or reverse the hand of God. Amen. Amen. Kasi masulti ni mga anak direct siya. Akong nasabtan ani primate no nga mayon tang human wisdom is insufficient, so klaro gyud nga ang kaalam sa tawo dili nagmagikan niya mismo, but naay source ba. So kung mayon tang nga source dili gyud na sa mahubsan sama sa gahom sa atong buhi nga Dios nga siya may tinubdan sa tanan. So nindot kayo nga ang tanan nga mga butang nga imposible sa tawo kaya na siyang buhaton sa Dios, unlike sa pwedeng mabuhat sa tawo nga limitado ra gyud ang tanan. Primate. Nai-commentary si Ma'am Hilda Mm. sa comment section. Ingon siya nga, siya basa ko na direct siya. Matod pa diri Grabe. grave. Unya desert baya ang Egypt. Then ikaduha, the desert turned into tagnok. Oh my God. Bitaw, unsa ba na Egypto? Unsa man nilang Yes. yuta dito? Desierto. Daghan man na siya wad dito. Daghan man ginag-abog dito. Desierto ko na, nga lugar. So pag bigong kag anli, dili anli rice, Anli tagnok. Perfect. No, mga higala, ako mo inform ba. Ikaw ug ako sa atong mga kinabuhi sa tinuoray. There are nuts. Dunay mga tagnok sa atong kinabuhi. Mm. Maunsa man na sila nga mga tagnok na. Mga struggles. Mga kasakit. Mga makahatag nimo og discomforts Mm. that no amount of self-help, philosophy, or strategy can fully resolve without God's intervention. Amen. Muna ningon ko nimo nga dili man siguro literally nga nitagnok sa imong lawas o sa imong balay, Teacher Faith. Pero doon na kay mga struggles sa imong kinabuhi nga di madalag basa-basag libro, dili madalag eskwela, Kinawan. dili madalag tita, tito, kuya, ate, Mm. dili madalag bisag unsang klasiya pag-asa ko mo abroad pa ka bisag asa dapita. Gawas kun ang Dios mo oy manginlabot ug mapahunong niini. Mao. Sugod kag sa dili. Ikaw nga namati karon na kay kaugalingong tagnok nga ang Dios lang may makapahunong niya. Amen. So where in your life have you discovered that human effort falls short and you are driven to reliance on God's power? Kamalandungin na, mo na refleksyon ni imong lantawon karon. Asa man si imong kinabuhi nga nadiskubrihan nimo nga ang tawhanong paningkamot wala di ay mahimo. Ug mo hinungdan nga naghatod kanimo sa pagsalig sa gahom sa Dios nga makaingon kang Ginoo. Surrender na ko, Lord. Sama sa mga salamangkiro ng paraon. Iban mo. Tinuod. Ningon siya, di na matabang ni. Kung sa ito, pilang pinulungan, Teacher Faith, di na di matabang ni. Kung katong kanian to, ang sungkod, mga sungkod, kaya pa na toong himuong halas. Ug ang mga tubig, kaya pa ito himong dugo. Pero kani, grabe na ni. Wala sila makahimo. Okay, so, sa ito first point, direct chat.
human wisdom is insufficient. Second is true power is rooted in obedience to God. Kani sige balik-balik ninyo ani. True power is rooted in obedience to God. Mo na daghan kayo mga ministers, Christians, mga pastors nga walay gahom. Di makita ang gahom sa Dios silang minister, di makita ang gahom silang mission tungod kay busy lang taon pero wala dito nagtuman gyud sa specific nga instruction sa Dios. So may reaction yung mga iba, no? Uh, well, if you look around, no, dagang mga a lot of people right now, mayroon silang there bringing the gospel, no, but dagan po nila nga monegate na when it comes to the power of God working on people. So ako mingon, no, their negation of the power of God, especially if makakita sila mga ministers nga, of course, who do signs, miracles, and wonders, katog yung tinudan na haka naman po, you know, naman po yung mga, I mean, like presumptuous po. But look, basing upon the realness, no, of ministers nga kanang nagbuhat yun mga miracles without any ill nga motives, makita sila ni ilaman po da yung saway-sawayon, then they lean towards kaning intellectualism, no, logic and everything like that. Pero busy po sila lang tawon, pero imo makita nga di man kabuhat og mga milagro, no, dili kabuhat og mga kaning mga buluhaton nga dunay pagpanghinlabot sa gahom sa Dios. So it's evident nga these people might not be, no, obeying yun ang sugo sa Dios, because it's only when you obey God's Power. yes, Flow. mo flow ang power sa Dios when you obey His specific instructions. Salamat kayo. By the way, napay introduce si Kuan Manase de Ati Sir Faye Joy. Paliw kong basa. Nagingon din hiningon siya. Amen. Hilig kugbay og self-help books sa una, pero lahi ra gyud ang peace nga matagbuan sa Dios. Tinuod. Di na matabang ng ikaw ra sa mong galingan kung di mangilabot ang Dios ay. Kadugay mo sinulbad si mong problema nimo maghikog ka. Mao. Di man sawa nimo na hindi ka magtabang sa Ginoo. Tama ko man ingon ng Biblia nga walay power ning mga salamangkiro. Naman sa sila pero nabot sa point hindi na makaya nila. Sa sugod pa siguro sa yung problema nimo kay kaya pa makaya makadugay view din ako kapoy na. Post ka sa Facebook, I'm tired. Hello. Gitagnok din na mga I'm tired. Ibang tagnok sa iyong kinabuhi. Now, si Moses o si Aaron nining panahon na evangelism, they acted by God's command. Ang Diyos may sugo nila. Tinuod. Now, magdili ba sa Lord? Bukas lagampong ang Lord. Takay bigahong Ginoo nga ang dust Lord, himo na mo siyang guan, himo na mo siyang nuts. Ang mga abog Lord, himo na mo siyang tagnok. Waman, ang Diyos guys mismo nanugo. So, ang power dahil nga ma-display nimo sa imong kinabuhi nimo, dili na siya sigong pangayo nimo. Actually, ang Diyos may mo-offer nimo, ana. No, sayon lang kayo ba? Sayon lang kayo ang power sa Diyos nga maka-flow sa imong kinabuhi because of obedience. Pero kung sinupakon ka, agoy mo, problema ka. Magsige kag pangita o ganang solusyon sa imong mga problema nimo nga ang Diyos mismo hikawan ka sa Diyos, taguan ba na niya na. Imagine, the plague comes at the word of the Lord. Amen. Tungod lang kay ang Ginoo miingon. Ang hampak sayo lang ang hampak sa mga tagnok. Pwede sayo na kasi kalisod ang kita magpukuintahon karon bisa pag uskasimana tang sigig testing ana sugda na to ron. Ang abog sa to himuong kuan tagnok ilisod kay na Wow. Pero kung ang Dios magsugo na to sa kasayon. So imagine that the magicians acknowledge a higher authority. But their faith is not genuine submission. Kabalo sila nga this is the finger of God. Kabalo sila na. Pero asa ang problema nila? Ang ilang pagtuo is not genuine submission. Tinuod. Their recognition is born out of limitation, not surrender. Ingon sila ay gahuman na sa Dios. Pero sa tinud-anay nakarealize lang sila ato tungod kay wala man sila mahimo, limited naman ng ilang power. Pero dili jud ingon nga surrender na ta. Kanang mahal nga hari,
simbahon na nato ng Dios ang ni Moses niya aron wala. So makita nimo diha nga it is not enough to acknowledge God's power in theory. Mm. Dili na paigo lang nga buila ka sa gahom sa Dios sa teorya lang. Believers must respond with obedience. Daghang mga Kristohano rong panahon natin sa faith nga Diyos, salig ko sa Dios, mutuo ko sa Dios. Labi lang maingon sila, ako salig mo ko sa Dios. Salig mo ko sa Dios, salig ka sa Dios kung di mo ko masimbag Domingo. Kaya nang ginabuhi man ko, amo na gani wa kay salig sa Dios. Kay pati Domingo, imo pang panginabuhi na naginot ka sa imong tindahan, na naginot ka sa imuhang baligya nimong bulad, isda, pan, unsa pa na karne o tanon, sinina sa Domingong dako, wa kay salig sa Dios. Kaya kung napa kay salig sa Dios, biyaan nimo na. Kaya para mosimba ka sa Dios. Mo na tinuod nga pagsalig. Ug ang tinuod nga authority, ya, comes from walking in alignment with God's will. Mm. Even when it is inconvenient or costly. And di ba ni mga higala, nga ang pagsupak arises from fear, pride, or a desire for control. Naaraman na. Kanang tulo. Kita kag mga taong supak-supak sa leadership, teacher faith. Naara ng tulo. It's either na sila'y fear, na sila'y pride, or na sila'y desire for control. Nga no mang di man mo sugot ang paraon ng hari. Even nabuhian ang mga Hebrew people. Mm. Of course, kay mawad-an man siya workforce. Iya man putong gigamit, no? Ng mga Israelites. Mm. If I'm not mistaken. Disobey siya kay kinsa ko ning mga tawhanan. Di hari pag siya. Ikaduha, di siya ganahan nga mawad-an siya control ning mga tawhanan. So mo na ug imo lang siyang apply sa mong personal na kinabuhi gala kun namati ka na karon. Kita kali kag mga tawo magsupak-supak sa imong instruction, supak-supak sa imong leadership, supak-supak sa imong mga pagpangulo, sa imong mga sugo, ati ka, kuya ka, o di ba ka, mama or papa ka, yung mga anak supak-supak, it's either na sila pride, or hadlok na sila nga, basig yung gisugo ni mo nila is makadaot nila, or na sila desire for control. Naran ng tulo. O ikaw siguro nga namati ka na karon mingon ka nga pastor po ko nya kanang kuan dili ko musugo sa akong senior pastor pod assistant ra mo ko dili ko it's either na kay fear or na kay pride or na kay desire for control. So, whatever na ako magdaghang kit-an na ng mga tao nga sayo siguro na lang pagsupak sa mga alagad si Ginoo. Kaya abi nila nga ang alagad si Ginoo mas bright pa sila or unsa ba ka mas dato pa sila, kwartahan pa sila. Pero ayog kalimot. Si Moses di ni dato, si Aaron di pa ni dato nga mga tawhana. Pero may gisugo si Ginoo, pero sa diyang gisupak sila. Katilaw hampak ang pinakadato nga tao sa Ehipto. Na kay madugang na Ivan Ma'am. Ato makita Dr. Faulkner ba nga no matter what your position in life is aning kalibutan na adun na makadagang accomplishments ikaw pa'y kinadatuan or maybe you hold such an influential nga position but it doesn't mean no nga when it comes to God's plans na po kay katungod nga mupakgang niini sa trabaho sa Dios gani man sa katauhan sa Dios. So if ako siguro matambag especially to people na who's given the authority over certain others pod no make sure no that sa imuha nga dealings with a lot of people especially mga tao sa Dios it's better no when you know and accept recognize the fact na ang mga tao pinadala gyud sa Dios it's better for us nga dili ta magpagarbo bitaw nga mubabag ta sa mga trabaho sa mga alagad sa Dios especially when let's say on a certain area na ikalihukan nga Dios nun dira then ikaw pod magpahawod-hawod pug ka kay lagi na kay imong nga posisyon. Tendency is remember sama nga nakikontra ka sa Dios and when you resist no or provide kag resistance sa trabaho sa Dios may tabo is inani no daghang mga plagues nga pwedeng may tabo sa imong kinabuhi and it's not gonna be good for you. Now ato reflection niya na mga higala. Reflection na to ni kani nga point number 2 is in what areas of your life do you need to move from acknowledgement of God's power to concrete
obedience. Sa akong giingon ka ganin na ayaw lang kutob sa theory nga mingon ka Tinuod. nga mayo nga mutuman sa Dios. Ha? Mingon ka nga namuhat ang Dios. Dili ta kutob sa istorya lang. Buhata na. Kaling ingon Evangelist Marvin kanina nga sayo na maingon nga ay di basta-basta supakon ng Dios pero nganong naialaga si Ginoo mo instruct nimo nganong sayo doon sayo no nagsupak nimo. Mao. Ayaw pa sa gadong sayo nagsupak kay alagad si Ginoo. Ha? Total mingon mo ganda nga kung dili din siya wala sa sugo sa Ginoo di man ni kay madaot. Di man ni kay mong sa termino pas uban nga dili may kay di malason. Kung naanay mga sugo ng mga alagad sa Ginoo nga ila-ilaha lang. Iampo sa Dios nga langit ng amahan kung kanang sugo nila dili na gid kanimo tinawhanon na disiplinahan na sila kay murag pamingon ako makadaot ni pero inon po kana ko kung di po kamutuman sa gipasugo sa Ginoo siya mga alagad kay nagdahom ka nga dili iyaha jadi ito iyaha tong sugo Na. muna giingon nga kung mo pagkakatina kasi kasulay og figurative nga tagno basig maabtan ka tindaghana dili ka undangan hangtod nga dili ka mo obey. Tinuod. So ingani man mabingon ang Biblia sa point number 3 ta sa verse 19 ingon nga busa ang mga salamangkiro miingon sa hari buhat kini sa Dios. Apan tan-aw ra guni ang apan nagmagahi gihapon ang hari ug wala siya mamati kang Moises. Disobedience ba? Wala siya na mamati kang Moises ug kang Aaron. Unsa lagi pagpamati niya kung makita mo gud siya deserve faith unsa kinsa man yung mga tawhana? Gulang. Ha? Ang tiil sa farmer. Tiil sa shepherd rather. Dili na ingon nga gikan og Dr. Kalaya ni Evangelist Mav, bigibilo wala. Unsa may tiil og magbalantay karnero direkta. Kuban. Probably na iliki-liki ang kuan. Ang angko. Kubalan. Oo na. Unya ni sulod sa palasyo dito kay para mingon siya nga gisugo ko sa Ginoo kay buhian naman katawan ingon ang paraon hello kinsa ka. Pagpas foods pa sa dito. Point number 3 mga higala. The difference between acknowledgement and submission. Unsay kalainan ng musubmitar ka o sa igo ra kang miila. Igo ra kang mituo nga sa Dios biya na. Nabi mga tao ibang ma'am nga kung giwalihan nga. Bitaw, sakto jud na imong giingon. Igo jud ko ana pero dili sila andam mabag-o. Mao. Kapila ko si kay ko na. Bitaw ka imong giwali pastor nga di mo pasaylo. Igo jud ko na pastor. Yan pasaylo na ka. Ay di jud ko pasaylo pastor. Hindi sura ng istorya. Oy. Kalisod ng istorya gud. Igo ra ka ni acknowledge nga na igo kas mensahe apan di gyud pong ka mo usab. Kabalo man ang hari, kabalo man ang paraon. Kabalo ang pati mga salamangkiro, kabalo sila nga buhat ni sa Dios. Pero namati bagod siya, na iyon na Biblia nagpagahi ra gyapon siya. So unta ba the magician's admission nagmarka magini siya sa moment of professional limitation. But it does not produce repentance or lasting change. So paraon remains largely unmoved, illustrating a deeper issue. Unsa may deeper issue niini? The heart's resistance to God's sovereignty. Ug dinhi kabuntagon ang akong pagampo nga masabtan niyo that a genuine encounter with God leads to transformed living, not merely a verbal concession. Are there areas sa imuhang kinabuhi nimo where you acknowledge God's power but hold back in surrender? Ning kabuntagon usba na dili lang kutob sa pag-admitar. Usba gyud ang imong kinabuhi. Yes. Salamat higala sa pagigkauban ning kabuntagon. Ang Dios magapanalangin kaninyo. God bless you.